So ito po nagbabalik po tayo, this is the second part. Yung isang part kanina na gagawin ko sana part 2 hindi ko pala na-save. Nung titingnan ko ang aking laptop ngayon para i-edit at maipalabas, hindi pala siya na-save. Kaya ang nangyari is naggawa ulit ako or eto umuulit ako ng isa pang recording at ang oras ko ngayon habang ginagawa ko 'tong recording is 5:18 ng hapon ng January 9 pa rin. So, ngayon, ang pag-uusapan natin guys, ito pa rin na topic natin na pagsagip sa takas na OFW. At part 2 na nga ito. So, marami nag-PM sa akin kung bakit daw hindi si Fe ang nagsagip sa kanila at bakit daw narekomenda lang sa amin dito sa Spain na siya naman ang unang nilapitan. That was a very good question na yung nag-PM sa atin. Kasi meron mga nanood na hindi naman nag-comment pero personally, piniim ako. Mga taga dito sa Espanya, mga siguro circle of friends na hindi natin pwedeng pangalanan. So ngayon, ang PM nila, bakit sa'yo dyan in-endorse instead na siya ang kumupkop kasi siya naman yung unang kinommunicate. So ang sagot ko dyan is, in fairness naman to Fe, sa ano kasi sa Sweden, hindi pwedeng magkapapel kasi mahigpit doon. So mas mahigpit ang Sweden kaysa sa Spain, kaya hindi sila tinanggap ni Fe. Ito si Fe, para sa mga hindi nag-part 1 o hindi nanood ng part 1, ito si Fe, yung pamangkin ng asawa ko na nasa Sweden na kinommunicate ng mga sinagip namin dito sa Spain. So, in fairness to Fe, hindi kasi siya pwedeng mag-accept doon ng mga undocumented relatives or friends kasi nga mahirap magkapapel sa Sweden. Very strict yung kanilang government at hindi ka basta-basta makakapasok doon. Kaya nga hanggang ngayon napakaswerte na hindi sa mga ating kabayan na hindi pa naghihigpit ang Spain. Kasi maraming mga OFW galing Middle East, mga particularly mga kadama. Kadama is mga household worker na sinasama sila ng kanilang mga amo sa Marbella, ah, sa Rompido. Rompido is sa Wilba. Tas tumatakas sila. Hindi na sila sumasama sa mga amo nila pabalik ng Middle East. Kunyari, andun ang mga amo nila na nightlife. So silang mga katulong iniiwan sa mga bahay o sa mga hotel na inaarkilahan ng mga amo nilang mga Arabo o Araba, and then they run away without passport, without luggage. Nagdodoble-doble sila ng mga damit at tumataka sila. Nagdodoble-doble sila ng mga panty, ng mga interior clothes or mga damit, and then they run away. Kasi may chance kasi talaga sila mag-run away kasi nga yung mga Pilipino doon sa Marbella, na itong Marbella is part of Spain na dinudumog ng mga turista galing sa iba't ibang parte ng mundo kasi very tropical yung climate, napakaganda ng ambience, basta super duper maganda ang Marbella kasi nakapunta na ako 2015. So ngayon, tumataka sila, nagpapasaklulo sila sa mga kababayan nating nandoon sa Marbella na mga may papel, mga documented. Siyempre kasi tayo kasi mga Filipino, we are very soft-hearted. Kahit hindi natin kadugo, kapag kababayan, parang kadugo natin pag nasa ibang bansa. Tama ako o hindi? Ganun dapat ang turingan. Kaya we expect that way from this two person na aming tinulungan dito. And by the way, ang credit ng pagtulong ay hindi lang sa akin, kundi ang credit ay si Boyet din dahil nag-sacrifice din si Boyet, hindi lang sa financial kundi sa kanyang time. Kasi si Boyet ang umako ng kanyang room doon sa Poland, siya yung nag-rent. Siya yung nag-provide ng kanyang mga needs like food, water, and everything. So, hindi naman din nabayaran si Boyet according to Boyet. At si Fe, alam nyo ba,
Mula nung nabayaran ni Fe ang kanyang over luggage sa airport, this is way back 2023, hindi niya na rin kinommunicate si Fe. So that time lang na nagpapatulong siya na kay Fe na kung merong someone in Europe o in Spain na pwede niyang takbuhan o pwede siyang sagipin. And that moment, goodbye. Goodbye, Fe. Wala na rin siyang pakialam. According to Fe, nag-usap kami almost 1 hour and a half. So, ano ba talaga ang gusto nitong babae na to na tinutukoy ko? Itong nandun sa nakaaraw. Alam nyo, itong picture, meron pa itong kwento, ha? Ito yan ang totoo. Ayan, si Boyet yan yung mukha na tinakpan ko, pero hindi naman siya kailangan takpan kasi documented si Boyet eh. Documented siya nung pumunta dito. Okay. So, ito, tinakpan ko doon at inaruhan ko na, tinakpan, no. Itong pictorial na to, ang naaalala ko, pinapasali namin siya dito. Na sumali ka, this is in metro station, we're waiting for the metro to come. Kasi I think every 5 minutes ang metro or every 10 minutes, we're waiting for the metro. So, si Boyet, naisip niya na mag-pictorial kami para may souvenir for their first day in Spain. At that time, and this story of this picture, we told her to join us. At alam ba ang reason niya? Ayaw ko muna ngayon. Kasi parang feeling niya, ayaw niya muna mag-expose ng kanyang pagmumukha kasi nga, undocumented siya. So, we understand that. I totally understand that. Pero, ang nakakasakit lang ay makikita mo siya. Ngayon, grupo-grupo na sila. So, pasensya na, i-blurred ko itong mga mukha, pero grupo ito ng kanyang kabarkadahan. I-blurred, ano natin tatakpan kasi wala tayong karapatan i-expose ang mga mukha nila na wala tayong paalam. So, ayan. So, yun ba? Yung ayaw magpa-picture na makikita mo sa mga bandingan sa kanilang mga lagalaan na kung saan-saan. So, wala pa kami ni isang picture kasi kung meron, I would be proud to upload. I mean, my husband has a relative here. So, I would be very proud to upload a photo or a video coming from the people we helped. Wala kaming mga pictures. Why? Umiiwas siya. So, at naiintindihan ko yan way back the first days. Kasi sabi ko nga, di ka pwede mag-expose. Saka na pag may papel ka na. Pero makita mo kung sino na sino ang kasama. Meron din naman siya naging mabuting nagawa sa amin. Kasi ganito yun. Umuwi kami sa Pilipinas. Nagbakasyon kami June. This is after 4 years na kami nakauwi kasi pandemic. So, finally, we have chance to go home last year. Umuwi kami. And it was a very bad story nung umuwi kami. Sad and happy. Sad kasi happy because we met our relatives, our family, my sisters, and my husband's clan. I met them all. So that is the happy side of the vacation. Ang pinaka-sad side of the vacation is when we come back to Spain and check-in sa airport sa Naiya. We found out that my husband's document is about to expire. Expire na nga pero may chance pa naman siya mga backward. Meron pa siyang chance na pwede pa siyang maka-travel. Kasi hindi naman siya worker. Carried ko lang siya. He is just a resident here. And then, siyempre, hinold siya ng immigration natin. We don't expect that. Kasi sa sobrang excited namin, I never check his residence card na nag-expire na pala. So ngayon, mayroon mga segue lang tayo konti para din sa kaalaman ng mga Filipino na nagbabakasyon para may din kayo idea. You have to double check your document para walang problema pagbalik. So ang nangyari is, na-hold si Behot sa airport. Ang sinakyan namin nun is Cathay Pacific. So na-hold si Behot sa airport at hindi siya makakabalik with me. This is the very, very, very sad story. So, syempre, sayang yung ticket. Nag-board ako. Pinili kong bumalik. And yung ticket ng husband ko, tinawag ko sa agency when I was there to, parang i-rebook. Kasi alam ko,
I am very sure that day na my husband can come back again kasi Spanish citizen naman ako. I have my work. So, para bang it's just a matter of processing another document para lang makuha ulit siya pabalik. So, sa maiksing salita, nag-umpisa ako sa umpisa sa pagkuha sa kanya. I did a lot of expenses, effort, lahat. Igaling kaming bakasyon, limas lahat ang pera, savings, lahat. Parang wala kang nag-umpisa ka ulit mag-ipon. And syempre nandito na sila nandito na tong dalawa. So nagulat sila na wala daw si kuya nila, hindi bumalik. Kasi that time, they were expecting us na dalawa kami babalik. Nagulat sila na wala na si kuya nila. Ang sabi ko, hindi nakabalik ang kuya nyo kasi na-hold sa immigration. So, I said to them, my problem. I said, I am running short of budget. I need the money. I need help. I need financial support kasi I need to process the papers of my husband. So, ito namang dalawa kasi may mga trabaho naman sila that time. I think, kasi hindi sila nag-standby, lalo na si babae. Nakapagtrabaho agad siya. Kaya shout out pala sa nagbigay ng trabaho kay babae na tong ating topic na si girl. Ay shout out sa kanya, kaibigan ko siya. So, Ate Esme and Kuya Wolbert, thank you for giving, thank you for introducing this person to the employer niya ngayon. Kasi andyan pa rin siya So, credit sa inyo ang pagtulong sa kanya. At saka yung pagkup-kup nyo sa bahay niya. Sa bahay nyo. Kahit may bayad, kahit nagbo-board sila sa inyo, o parang ginawang boarding house yung inyong bahay, malaking bagay pa rin na meron sa kanila sumalo or else saan sila matutulog sa kalye? Di man naman sila pwede dito. Pwede sila dito 2 nights, 3 nights, pero hindi na pwede extended kasi hindi naman sila dito nagtatrabaho. Alam naman natin ang patakaran ng mga puti. So, thank you sa inyo. Kahit nagbabayad sila, it's a big help na merong kumupkupan samantala. So, actually, hindi sila nag-standby. Nagkaroon sila ng mga work. At in short, when I opened up my problem, I said I need financial support. Nag-volunteer naman silang dalawa to help. That time, sabi nila mag-aambag kami ate, whatever expenses, tutulong kami sa'yo kasi sino pa ba magtutulungan kundi tayo. Can you switch on the light? Light little bit lang. Dumidilim na guys, kaya ayan. Oo. So guys, ngayon lang tayo lumiwanag kasi switch on lang namin ang ilaw dahil habang nag-umpisa ako nito, hindi pa ako nagpailaw kaya hindi ko na malayan dumidilim na pala. Kaya ngayon pa lang tayo nagliwanag. So ngayon guys, nag-offer naman sila ng help. Kaya hindi naman masama. Hindi naman lahat puro sila masama. Meron din silang isang kabutihan na ginawa sa amin and that to help the financial. At sabi nila, sige mag-aabot kami tag 100 euro. Sabi nila, we will volunteer to help you. So, sa makakaya namin. So, nag-abot sila tag 100. Parang kung maluwag kami, well, ako ang nagsabi sa kanila, okay, itong tulong ninyo kahit hindi natin ito aanuhin as bigay ninyo, pero if I have chance na maibalik ko to, lalo na pag sabi ko pag nakaluwag ako at siyempre ngayon nakauwi ko lang, kababalik lang namin, so I will be giving back this money to you. Tapos sabi na nila, wag na ate kasi malaki nga yung itinulong mong bagay sa amin. Actually, hindi na nga dapat pinag-uusapan dito ang financial. Hindi rin ako nanunumbat na natulungan ko sila. Hindi ko sinasabi na na bayaran nyo. Mabuti, speaking of bayaran, sana lang kung halimbawa pagdating ng panahon ma-debunk ito ni babae na video. Actually, tinatawagan namin siya kasi tinetext namin si girl kasi we would like to give the money. I am ready naman ibigay. Kaya lang, ang dahilan niya lagi is masakit ang ulo niya, hindi siya makapunta dito. Ako kasi hindi ako makalabas para siya ang puntahan dahil matanda nga ang inalagaan ko. So, ang mga timing ng Sabado, yun yung mga time na pwede ko siyang imbitahin dito. So, ngayon,
ang mga dahilan niya is masakit ang ulo niya kaya hindi siya makakapunta. Kasi iso-surprise ko siya, sabi ko, I'm going to give this as a surprise. Pero ang dahilan niya lagi is masakit ang ulo niya. Ngayon, pinangunahan ko na nakatulong din sila ng isang bagay sa akin, voluntarily naman yon. Nung nag-open up ako sa kanila sa financial at hindi naman 'to panunumbat ng maliit o malaking amount. Ang importante dito is hindi naman kayo nagturingan kasi ng walang pakialaman that time na bago sila dito. Ang turingan sana natin, magkakamag-anak tayo, magtulungan tayo. So ngayon, ang sabi ko nga, sana na nga kung sakali i-debunk niya ito or sabihin niya nga, bakit nakatulong din ako sa'yo sa financial. Sabihin na lang natin na halimbawa i-debunk niya ito. Ang ko lang dito is sana nga naningil na lang ako. Sana bago kayo dito pumunta, prenesyuhan ko na kayo. Kasi alam niyo kung bakit? Ang dami dito nakarating way back 2008 na mga, kasi open pa noon kahit sino pwede, kunyari si Marilo Atok, gustong pumunta rito, sabihin lang niya, Miss Waray, punta ako dyan, gusto ko rin dyan magtrabaho. Pwede. Way back 2008, pwede. Kahit di ko kakilala, kahit hindi ko kadugo, pwede ko papuntahin. Hahanapan ko lang dito ng boss, pipirmahan siya ng boss, tapos babayaran ako ni Marilo Atok 4,000 euro kunyari. So how much is 4,000 euro? O abot siya ng 350,000. Ganon ang mga value o 300. So ganon na uso ang mga pagpaparating dito way back 2008 beyond. Kasi nauso kaya siguro naghigpit ang inim. Kasi ganon ang nangyari kahit sino pwedeng paratingin. Sana nga lang. Kasi may alam ako, isa ako sa mga nandun sa witness na nagkasuhan sila. Nung time na itong pinarating, kunyari si Marilo Atok pinarating dito, tapos, pero may condition kami na Marilo Atok, bayaran mo ko ng 5,000 euro pag nakatrabaho ka na, unti-untiin mo ako. May mga ganon dito na sila lang verbal communication, or ang iba, may mga ebidensya sa text na mayroon silang pinag-usapan na pararatingin ka dito pero magbabayad ka sa akin. Kasi I did that to my family, to my auntie. Kahit hindi ako siningil ng auntie ko, nagbigay ako. Kasi ganun dapat tayo, diba? Ganun dapat tayo. So ngayon, kasi nga si auntie, ang gumasto sa akin, hindi yun nagsabi na, hoy, bayaran mo ako ran ha. Pero syempre, we have to use our initiative. Kahit sa aking makakaya, nag-aabot-akbot ako kay auntie, dalaga pa ako noon. Sana nga, ginanon ko na lang sila na, presyuhan ko kayo bago ko kayo dito sagipin, ito ang patakaran natin, magbabayad kayo. Kasi hindi talaga kayo dito magsisisi dahil magkakaroon talaga kayo ng trabaho. Okay? Pero hindi naman tayo masama na presyuhan ang pag-usapan. We considered you as a family. We considered you as a relative. Kaya hindi natin pinag-usapan yung pera-pera na magbayad kayo sa akin. So, ang nangyari is, bakit ito nagkakaroon ng tampuhan? First Christmas nila dito, nakita ko, nagregalo siya ng isang dress sa isang friend. Tinag niya. Pinost ng kanyang friend. I know this person manonood dito na itong niregaluhan niya. Tapos nag-comment kami doon sa yon. Hindi pa siya noon nag-aabot ng tulong sa amin. Kasi hindi pa noon, nandito pa kami noon, hindi pa kami umuwi sa Pilipinas Nagregalo siya sa isang friend na pinost nitong friend yung damit na mamahalin. Tapos tinag siya. Siyempre kami, na-notify kami kasi friend din kami nung kanyang niregaluhan Nag-comment kami doon sa baba, sana all. Doon nag-start yung mga tampu-tampuhan. Sana all. Mapapasana all ka na talaga. Nagsana all kami. Kasi first Christmas nila, never nila man lang kami binati na, oy, Poncio Pilato, okay pa ba kayo dyan? Merry Christmas. Nihaw-nihaw, hindi na nagchat yung babae. Yung lalaki, lagi nandito kasi niyayaya niya ang kuya niya maglakad-lakad, magbabicycle sila sa papuntang dagat. Pero si girl, nihaw-niho, hindi nagpaparamdam. Ang dahilan, hindi siya mahilig mag-text. Hindi siya mahilig kaya hindi daw siya nagko-communicate sa amin. Pag niyayaya mo lumabas, masakit ang ulo, pagod, magpahinga na lang. Ganun lagi ang setup. Pero makikita mo after niya mag-reply o mag-refuse,
mga iba ang kasama, mga barkada o mga naging friend niya tapos nasa photos na. Eh di ba nga ayaw nga niya ng photos dahil nga hindi siya documented kaya ayaw niya expose ang face lock niya. Pero nung grupo-grupo na nakakita na ng mga kaibigan, deadma to the max na kami. Ganon ang ano, o baka naman ay deadmahin ko to, total nag-abot naman ako ng 200 euro o 300 euro. Ganyan. O diba? Pwede ko na ito sila deadmahin. Done. I'm done. Ganun eh. Minsan ganun. Pangunahan ko na lang yung mga barkada niya kasi alam ko nanonood nito at ipagtatanggol siya. For sure. Pagtatanggol siya. So, ako wala yun sa akin. Hindi ito plinano na mga magkakasamaan kami ng loob. Pero siya planado niya. Kasi you know what? Bakit planado? 2 days pa lang sila dito. Sinabihan siya ng kuya buyet niya. Hoy girl, aksipin mo si atiran mo, nagpa-add sa'yo. Sa awa po ng nasa taas, hanggang ngayon, di niya ako in-accept, naka-restrict pa. 'Di ba? Kasi ang feeling niya, nung tinanong ko si Boyet, bakit di niya ako ina-accept? Ang sagot ni Boyet, okay na friend, at least nagchat na sa'yo o nag-reply sa'yo. Okay na siguro yun. Hindi siya, mismo siya, dati niya ako ina-accept. Ano bang nangyayari? Ba't di niya ako ina-accept sa friend request ko? Hanggang kinansel ko na lang. 2 days pa lang siya dito, ha? At sa photos pa lang, umiiwas siya. So, kinonsider ko yan lahat. So, ano to? Planado? Nagagamitin lang kami? Yun ang niya dyan. Yun ang nakikita ko. Tapos, yayayain mong pumunta ka dito, tapos nandoon sa barkada kasi pagod daw siya, kaya hindi siya dito sa amin pupunta. Kasi hindi nga kami pwedeng, na kami ang pupunta kasi nga may matanda akong alaga. Welcome siya dito. So ngayon, nasa likod actually, ito yung bahay ni matanda, nandyan lang ang trabaho niya sa mga 3 minutes to walk lang. Pero hindi niya kami dito mapasyalan, madaanan. Ngayon, yun na nga, nagtataka ako na inanuhan kami din, parang lumayo talaga siya. So, nagsumbong kami sa nanay niya. Hindi namin friend yung nanay niya, pero nakita namin na mutual niya. So, sabi ko, baka ito yung nanay niya. Nagsumbong kami sa nanay niya. Sabi ko, bakit po ganun ang anak niyo? Bakit hindi kami man lang i-chat? Pinapapunta ko dito, hindi nga niya kami, ang dahilan niya pagod, work, church lang ang kanyang, ang kanyang gawi. Hindi na siya gumagala kasi pagod. Tapos hindi talaga siya nagchat. Ang sagot niya sa akin is, ewan ko kung anong nangyari sa anak ko, pero tatawagan ko yun kung pag nag-usap kami, pagsasabihan ko. Yun na yung nag-trigger na nagalit siya sa akin at chinat niya ako bago mag-Christmas na hindi ko papatulan yung mga sinumbong mo sa mama ko. At least doon ako sa mama niya nagsumbong. Hindi ko dito ipinagkalat. Now ito, lumalabas na itong vlog. Dahil umaano na siya, nagkakasungay na siya. So dito ko ilalabas sa vlog. Do hindi kita i-drop names, hindi rin kita ilalagas ang face lock mo. Sa ngayon, wala mo na face lock mo, pero very soon. Ngayon, hinamon mo ako, ginalit mo ako. Ngayon, kung sinumbat mo, isusambat mo sa akin yung naiabot mong voluntary noong time na I was in financial shortness o in financial problem kasi my husband ay on process ang papeles. Next kita na pumunta ka dito pero ang dahilan mo pagod ka. Di ka talaga napunta dito. So ngayon, worst pa, ito pa pala ang worst. Bago mag-Independence Day, may tumawag sa akin. Independence Day is month of June. Ate Ran, may kakilala ka bang ganito ang pangalan? Kasi tinanong ko siya kung kamag-anak kayo dahil bago siya dito, bagong muka, dininay kayo, hindi kayo kilala. Doon pala ang pinaka masakit na nangyari. Kaya kami napasumbong sa nanay niya. Doon pala. Kaya yun nag-trigger na sinabi niya, hindi ko papatulan. Diba? Kung hindi niya sinabi yun sa isang kaibigan ko dito na hindi niya kami kilala, dapat dinibang niya ako sa text niya na, ate,
wala akong sinabing hindi kita kilala. Nung kinonfront ko siya na dininay mo ako, tinawagan ko siya that time nang pagkatapos namin mag-usap ng babaeng tumawag sa akin, friend ko, siya naman ang tinawagan ko kasi fresh pa sa utak ko, why did you deny us? Ang sabi niya, ate, ayaw ko muna ngayon magsalita dahil pagod ako, masakit ang ulo ko, mag-usap ng, yun, hindi niya madibang. Ibig sabihin, sinabi niya. Doon pala yun nag-trigger ang, ang galit ko. Kaya nagsumbong kami sa nanay niya. Ang nanay niya, siguro nag-usap sila, nagsabi. Kaya nung Pasko, bago magpasko, o Pasko mismo noong 24, sinabi niya sa akin na, hindi kita papatulan sa mga sinabi mo sa mama ko. Sana ako magsusumbong sa mga barkada mo. Buti nga sa nanay mo, hindi yun chismis sa nanay mo, para pagsabihan ka. Pero ngayon na nilayo mo ang loob mo sa akin, wala ka pang papel, malapit ka palang magkapapel, ganyan ang ugali mo. Alam ko ang binabalak mo. Lalayasan mo yung amo mo. Sana lang hindi malaman ng amo mo bago pa kayo magkapirmahan, nalalayasan mo ang amo mo. Lalayasan mo sila pagka nagka-card ka na. Don't tell me hindi mo gagawin. Kasi ginawa mo nga sa Hong Kong, ginawa mo rin sa Poland, ginawa mo rin sa amin. Don't tell me na hindi ka lalayas, lalo pat ngayon may boyfriend ka o may lalaki ka dyan. I'm really sorry if I need to do this because you are disconnecting yourself to us. And aside to disconnect to us yourself, marami kang mga nilalabas na lalo na yung dininay mo kami na hindi mo kami kakilala. Siyempre, hindi ko ipapahamak itong nag-tip sa akin kasi mas kilala ko kaysa sa'yo. Hindi ko isasabi dito kung sino yung tumawag sa akin nung nagpa-practice kayo sa bago mag-Independence Day, kung sino yung nag-deny sa akin ng kung sino kami o hindi mo kami kilala. Mas poprotektahan ko yun kaysa sa'yo kasi kakilala ko yun. Okay? Hindi naman siguro panira yun o hindi naman kasi hindi naman niya ugali ang manira. So, masakit yun. Hindi ko gagawin na i-deport ka dahil hindi ko gagawin yun para magkaroon ka ng chance magka-card. Pero I know your plan. You're not gonna stay in that boss. You are going to run away again after you receive your card. And that's the reality ng mga plano mo. Well, kailangan ko bumaba dahil ang matanda baka alis kami. So, abangan ang part 3 nito. I'm really sorry that I had to do this. Because ikaw ang nag-umpisa. Hindi ko masakit sa akin na kami yung nag-ampon-ampon sa inyo kahit hindi ako ang nagbigay ng trabaho sa iyo kasi yung landlady mo. Pero makikilala mo ba ang landlady mo kundi sa amin? Masakit yun. So, bahala na ang sa'yo. Ayokong masira ang mood ko ng tuluyan, pero dito ako naglalabas dahil hindi mo kami kino-communicate. Blinak mo pa yung husband ko, ako naman i-restrict mo sa messenger. Okay? So, bye for now. Thank you for watching.